Sa ibang balita naman, Attorney Sal, inihayag ngayon ng dating Defense Secretary na si Norberto Gonzales na may mga grupo nang naghahanda upang isampa ang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, sinabi rin ni Gonzales na maaring tumayong broker si Senator Amy Marcos upang palitan ang Pangulo sa pwesto. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano ng file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Ayon kay Gonzales, ang ideya na pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman mahirap. Talagang gusto daw nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami nang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon. Nasa pananaw niya, ito ay nangangahulugan ng isang mas radikal na hakbang, ang pagpapalit ng gobyerno. Binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naghihintay lamang ito ng isang mambabatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala, tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari ang kapatid niya si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na ako handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan kung sino talaga gusto nilang mamuno. Pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak ng pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sentiment. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal, ano po masasabi ninyo sa balitang ito? Paano magiging broker yan eh? Pareho sila bagsak sa survey. Ang magiging broker lang kung mataas ang credibility mo. Tanggap ka sa dalawang sides. Pero sa babaeng yan, wala, bagsak na siya eh. Kaya nga, pinipilit niya na i-resurrect ang image niya. Kaya nagkaroon siya ng hearing, para publicity stunt, makuha niya yung mga boto ng grupo ng Duterte. Pero wala eh, nasira na yung credibility niya. At yun ang impeachment na yan. So matanda mo, Franco, itong programang ito ang unang nagpalutang ng impeachment. Ang programang ito ang unang nagsabi na yung ginagawa ng Pangulong Marcos Jr., kung hindi niya pa alam, ay ground for impeachment, betrayal of the public trust. Matagal na natin sinabi, sa pauko na yata sinasabi yan eh. Yes, Attorney Sal, gaano ka Kaya posible? hindi nakataka-taka na yan eh, mabuo. Attorney Sal, tanong ng taong bayan, gaano ka posible daw? Aabot po ba kay Bongbong Marcos ang impeachment na ito? Ano po sa tingin niya, Attorney? Lahat yung pwedeng i-file. Whether or not it will prosper is another thing. Kasi nga, ulit-ulit ang ating sinasabi, it's a numbers game. So kung hawak ng mayorya, i-dismiss ka agad yan. But kaya rin ang sinabi ko, that fact alone, na may nag-file ng impeachment, masamang propaganda laban sa'yo. May lalarawan kang unfit ka for your position. Gaya ng ginawa nila kay Daisan. Yes.
At ito, sa kabila ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Attorney Sal na hindi niya pagbabawalan ang mga opisyal ng pamahalaan na dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa pagka-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lumutang ang tila salungat na posisyon ng Malacanang. Sa isang liham na ipinadala ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Lunes, Marso 31 para kay Senate President Chis Escudero at Senadora Amy Marcos, malinaw na nakasaad na hindi makakadalo ang mga opisyal ng ehekutibo sa pagdinig dahil sa kanilang executive privilege. Dagdag pa niya, hindi dapat magkaroon ng kalituhan sa pamahalaan pagdating sa usapin ng transparency at accountability. Sa gitna ng issue, nananatili ang tanong kung ang direktiba ba ng Pangulo ang masusunod o may ibang kapangyarihang nagtatakda ng mga hakbang sa loob ng administrasyon. Ano po masabi niyo dito, Atty. Sal? Yan ang sinasabi ko, na pag ang tagapagsalita, yung palengkera ng Malacanang ay walang access sa presidente, talagang mabubulilyaso. Siya ang nagsabi niyan na sabi ng palasyo ay ipitigilan ng presidente ang mga cabinet members na umaten. Nung isang araw yun, di ba? O ngayon, may bagong sinalungat na naman siya. Kaya ang problema. Kaya parang palengke yan. Ngayon, pagdating naman dun sa bakit ganyan na naging posisyon ng Malacanang. Kasi yan rin yung sinabi ko. Pag ang ginawa mo ay mali, napakahirap talagang ipagtanggol. Magkakabulbul ka dyan. You will be creating your web of contradictions. Kaya hirap na hirap sila ngayon. And kaya yung OSG rin natin ay nagbitiw. Atty. Sal, tila nahirapan din siya ata ipagtanggol ang nasa gobyerno. Samantala, attorney, magpapatuloy ang suporta at pagmamahal ng mga Filipino community sa Osaka, Japan kay dating Pangulong Duterte dahil sa mga nagawa nito sa Pilipinas. Narito ang balita ni Sean Matsui. Tiniyak ng mga overseas Filipino workers ang kanilang patuloy na suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanilang pagsisikap na ipanalo ang mga senatorial candidates na inendorso niya sa ilalim ng PDP laban. Sa pangunguna ng Filipino Empowerment Society at ng Filipino community sa Osaka, Japan, naging matagumpay ang isinagawang aktibidad sa Nishinari Kumin Center noong Linggo, Marso 30. Puno ng pasasalamat at suporta ang bawat isa para kay dating Pangulong Duterte dahil sa mga nagawa nito sa Pilipinas at sa sambayanang Pilipino. Ang hindi ko po makakalimutan sa aming Tatay Digong na binago lahat at ang tiwala ng mga maralita sa isang talagang pinagkakatiwalang presidente ng Pilipinas. At kami po ay hindi makakalimot sa pagbabago ng sambayang Pilipino. Ngayon po kami po ay nananalangin na maging maayos at makauwi sa Pilipinas ang aming Tatay Digong.